Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang pinakamapanganib na bilangguan sa buong mundo. Ano ang bilangguan na ito at saan matatagpuan? Ito ang bilangguan ng Carandiru. Ang Carandiru Penitentiary sa Brazil ng Timog Amerika ay maaaring ang pinakamarahas at napakapanganib na bilangguan sa mundo. Ang Carandiru Penitentiary, opisyal na Sao Paulo House of Detention, ay isang bilangguan na matatagpuan sa Sao Paulo, Brazil. Ang bilangguan ay dinisenyo at itinayo ni Samuel das Neves noong 1920 nang ito ay tinuturing na isang modelong bilangguan upang matugunan ang mga bagong kahilingan ng 1890 Criminal Code. Ito ay pinatakbo mula 1956 hanggang 2002. Ang Carandiru Penitentiary ngayon ay naalaala bilang isa sa pinakamapanganib at pinakamasamang bilangguan sa kasaysayan ng modernong mundo at ang lugar ng isa sa pinakamalaking paglabag sa karapatang pantao sa kasaysayan ng Brazil. Itinayo ni Samuel das Neves upang matugunan ang lahat ng mga hinihingi ng 1890 Criminal Code. Ang bilangguan na ito ay labis na napuno sa pagtatapos ng ika-20 siglo na ang mga bilanggo ay pinamamahalaang mabuhay sa pamamagitan ng kanilang mga patakaran dahil kakaunti ang mga nagbabantay na gwardiya doon na nagtatrabaho. Natalo na sila ng mga bilanggo at batas na ng mga bilanggo ang umiiral doon. Sa rurok ng paggamit nito, ang bilangguan ay naglalaman ng higit sa 8,000 na mga bilanggo at may 1,000 na mga opisyal ng bilangguan na nagsisikap na kontrolin ang mga ito. Ang mga kondisyon sa loob ng mga kwarto ay tunay na kakilakilabot. Bawat kwarto ng bilangguan ay pinamumunuan ng mga gangs. Ang malnutrisyon ay pangkaraniwan, ang mga sakit at may pinsala ay ginagamot ng ilang kawani ng medikal na halos palaging walang paggamit ng anumang pangpawala ng sakit o anesthesia. Ang punong direktor ng medikal ay masyadong natatakot na pumasok sa bilangguan ng maraming taon. Natatakot para sa kanyang buhay at kalusugan. At ang karamihan sa mga bilanggo ay naghihirap mula sa HIV at iba pang uri ng mga sakit na madaling nakakahawa. Noong 1992, ang Carandiru Penitentiary ay naging lugar ng isang kaguluhan sa bilangguan na nagtapos sa pagkawala ng 111 na mga bilanggo. Matapos kumalat ang kaguluhan sa buong bilangguan, ayaw ng pulisya na makipag-ayos at nagpadala sila ng mga sundalo sa bilangguan at pinagkikitil ang mga bilanggo. Kinitil din nila ang buhay ng mga bilanggo na sumuko na. Dahil sa pangyayaring iyon, nagdala ng malaking pag-aalsa sa publiko ng Brazil at ang commanding officer ng operasyon na si Coronel Uberatan Guimarães ay hindi nagtagal matapos maparusahan ng 632 taon sa bilangguan. Matapos ang maraming mistrial, siya ay pinakawalan at nakalaya, pero hindi nagtagal, siya ay pinatay noong 2006. Ang unang kaalaman sa publiko tungkol sa mga kondisyon sa loob ng Carandiru Prison ay naging ilaw at daan matapos na mabanggit ng manggagamot na si Drosio Barilla ay nagsulat ng isang libro tungkol sa kanyang 12 taon mahabang panunungkulan bilang voluntaryong manggagamot mula 1889 hanggang 2001.
lalo na upang matugunan ang epidemya ng AIDS. Sumulat siya ng isang libro, ang Istakaw Karandiro o sa Ingles na Karandiro Station, na naglalarawan ng kanyang sariling mga karanasan at ang kakilakilabot ng mga kondisyon ng mga bilanggo. Ang libro ay kalaunan ay ginawa ng pelikula na pinamagatang Karandiro na pinamumunuan ni Hector Babenco, at pareho ang itinuturing ng mga kritiko at publiko. Ang nilikha ng aklat na ito at pelikula ay nagdulot ng malaking pampublikong kaalaman at impormasyon na sa wakas ay humantong noong 2002 ng tuluyang pagsasara ng bilangguan. Sa ngayon, isa na lamang kasaysayan at pamana ang Karandiro Penitentiary na ginawang museo ng publiko. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless!